1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. My gosh, ang bilis ng araw. 3 araw na lang guys ay tapos na ang buwan ng January. At papunta na nga tayo sa buwan ng mga puso. O, diba? And then, of course, malapit na rin ang Chinese New Year na magaganap nga next month. At ayun na nga, officially na magiging tawag dito, Year of the Horse. So, di ba? So, yon. And then, after that, syempre, waiting tayo sa mga ilang pang mga eksena at ganap na mangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. At dyan, syempre, ang coronation ng Miss Intercontinental na magaganap nga mamaya. And then, of course, excited din tayo para sa Miss World Philippines. Ayan ang mga dapat nating abangan ngayong mga susunod na araw. Di ba? At saka, syempre, hindi lang yan. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga sa walang sawang patuloy na pag-support ninyo dito syempre sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto na nga, mamaya na magaganap ang coronation ng Miss Intercontinental na kung saan naman ay talagang excited tayong lahat dahil alam naman natin na talagang palaban ang ating pambato na si Christina. Ayan nga, sinasabi nga si Christina na kaya ang mag-uuwi ng pangatlong corona para sa ating bansa. So, ang unang nanalo ng Miss Intercontinental sa ating bansa ay si Karen Gelman, di ba? And then, sinundan to ni Cindy Opiasa. At sinundan naman ito ngayon na kung papalarin tayo. So, si Christina na nga. So, good luck sa Pilipinas at good luck sa pambato natin. Ako naman, ang tingin ko naman sa kanya ay talaga namang palaban. Tingin ko malaki yung chance na makuha niya yung corona ng Miss Intercontinental. Malaki yung chance na makarating sa top 5. At malaki din yung chance na mauwi niya ang corona. So, tingnan natin mamaya. Basta ako naniniwala ako na malakas ang laban ng pambato natin at hindi imposible na makuha niya ang corona. So, laban yan, Philippines. Maganda kasi ito si Christina. Yun yung nakikita ko sa kanya, yung ganda niya. Talagang level up sa ganda, matalino din. And then, ayun nga, looking forward ako kung mauuwi niya ang corona ng Miss Intercontinental ngayong taon na to. Siyempre, laban niya. Excited ako for her at naniniwala ako na talagang pwede niya maiuwi ang corona mamaya. So, tingnan natin, di ba? Fresh overload. Kumbaga, kung Reyna ang pag-uusapan, talaga namang mukhang Reyna naman talaga ang pambato natin dito sa Miss Intercontinental for 2026. So, abangan ninyo yan. And then, ayun, speaking of Miss Intercontinental, ikatlong corona din ang inihit ng Thailand ngayong taon na to. At ito nga, syempre, nauna na nilang nakuha noong 2014 ba? And then, sumunod nga, syempre, ito lang mga nakaraang taon.
And then, ngayon ay possible daw na masungkit din nila uli ang corona ng Miss Intercontinental. Tingin ko naman, hindi naman ganun kagandahan yung pagbato nila. Parang mas maganda pa rin si Philippines. Pero syempre, may chance din sila. Kung matalino din yung kandidata nila. Pero parang mas magaling ang atake kasi ni Miss Philippines ngayon. Hindi naman dahil sa Pilipino ako ha, pero mas nakikita ko yung atake ni Miss Philippines ngayon ay, alam mo yung kalmado, rina-rinahan, at fresh overload. Yung alam mo yun, ang lakas nung datingan. Kaya mas parang kumpiyansa ako na makukuha natin ng corona. Pero tingnan din natin kung ano ang magiging laro ni Thailand dito sa competition ng Miss Intercontinental for 2026. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, looking forward na daw para sa mga magiging bagong hari for this year. Dito nga sa Mr. Pilipinas Worldwide. Oh my gosh, ang gagwapo ng mga lalaki dito. At yung mga lalaki dito, halos lahat sila ay nakita ko in person. At sobrang ansaya ko kasi talaga naman, pack na pack, di ba? Ay nako. So, syempre, Mr. International, ayan si Kurt Bondat, di ba? At nag-runners up naman si Kabungkal. At si Kenneth Marcelino, nakuha niya din. And then, ayan, nag-top, naman sa Mr. Global. At, ang dami pa. May mga inaabangan pa tayong candidates na hindi pa nagko-compete. Pero ito na nga, ang kanilang final screening ay magaganap sa February 25. Ang first screening naman ay sa February 17, 18, 19, and 20. So, tignan natin kung sino nga ba ang mga magiging bagong hari ng Pilipinas. So, di ba? Kasi di ba halos lahat na nandirito na. So, malalaman natin yan. So, I'm so excited para sa Mr. Pilipinas Worldwide for 2026. Kayo ba? Excited ba kayo? O, di ba? Diyos ko, saya niyan. Anyway, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din sa social media ang kapatid ni Kenneth Marcelino na si Kristen Joy Marcelino ay Miss Universe Philippines Pateros for 2026. Na-meet ko to dito sa Thailand nung nakaraan. Nakaraang taon. So, yun lumaban si Kenneth Marcelino, nandito siya. Na-meet ko siya in person. Maganda siya, matangkad, morena. Sabi ko nga, papayat to konti. Tapos alam mo yun, pwede siyang lumaban ng Binibining Pilipinas. Kasi nga talagang alam mo yun, ang ganda ng height. So, nagulat ako kasi parang, ayan nga, Miss Universe Pateros kagad ang pinuntahan. Sabi ko nga, kung kaya naman manalo, bakit hindi? Kasi may ganda din naman talaga ang kapatid ni Kenneth. At may narinig ako sa kanyang beauty queen na alam mo yon na nakamukha niya. At talagang may laban din naman itong kapatid ni Kenneth. So siguro nandoon lang na kailangan lang maghanda. Syempre sa pasarela at sa lahat ng aspeto ng pageant. Alam naman natin ang pageant medyo mahirap. Pero naniniwala naman ako na, alam mo yon, mapapansin ang ganda na meron itong kapatid ni Kenneth. Pwede nga itong maging Miss Cosmo, pwede din siya maging Miss Supranational, pwede din siya sa Miss Eco. Kumbaga maraming choices kung hindi niya makukuha ang Miss Universe Philippines. Pero tingnan natin kung ano ang magiging laro ni Kristen dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Kayo ba? Nakikita nyo bang malakas ang laban niya? I-comment below mo yan. And then, ayun. So, syempre, hinihintay na rin natin ang sashing ceremony para sa media presentation ng big revelation ng Cebu. Ayan nga, ng Miss Universe Philippines Cebu. Sino kaya ito? So, ayan na. Sabi ganun, sino kaya sa kanilang dalawa? O parehas kaya silang sasabak sa Miss Universe Philippines? Ito nga ay si April Smith at saka si Nicole Borromeo. So, ano bang tingin ninyo? Ako tingin ko, ang Cebu naman kasi nagpapadala naman talaga ng madaming candidates. Minsan nga, 3, 2. So, possible na silang dalawa ang nakikita ko dyan. Possible na si April Smith at saka ayan nga si Nicole Bermeo ang ipadala ng Cebu para sa Miss Universe Philippines. Pag nagkataon, oh my gosh, ang lakas talaga ng laban ng mga Cebuana para sa
laban nila sa Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yan. Eh, kasi Nicole Bermeo yan. Huwag mong isnabin yan. Ay, nako. Ako na nagsasabi sa inyo. Kukuha ng corona yan. Oho, kasi matalino, magaling din yung execution yan, at hindi yan basta-basta. Si April Smith naman, syempre, ayun nga, looking forward nga ako kung paano ilalaban ni April Smith ang sarili niya. At let's see kung ano makikita natin bago sa kanya kung sakaling siya ang magko-compete dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Ayan, excited ba kayo? Dapat maging excited kayo. At ito nga, syempre, nako, mas exciting itong pag-uusapan natin dahil pinagkumpara ang homecoming, syempre, ni Kitot at saka ni Chelsea Fernandez. So, anong masasabi ninyo sa homecoming daw na naganap noon sa Indonesia at saka ngayon sa Pilipinas? So, syempre, mas bongga yun sa Philippines. Obviously ba, nakita naman ninyo, float pa lang, winner na. O, di ba? Ang laki-laki ng float. And then, paano kung kumaway? O, di ba? Saka, ang ganda-ganda. Reyna yung dating. Yung kumbaga, hindi pucho-pucho lang na parang, alam mo, Reyna ka, ikaw yung the first history, di ba? Ikaw yung first title. Tapos, bigla kang pinaupo. O, sige, pinarada ka na. Masabi lang, may pa-homecoming. O, di ba? So, ako para sa akin, syempre, mas bongga pa rin ang homecoming, syempre, ng Pilipinas. Kahit first runner-up lang tayo, eh, Diyos ko, daig pa natin ng title holder, di ba? Diyos ko. Etong title holder naman ay parang ewan ko sa kanya. Hindi man lang sila pinaghandaan ng organization ng ng tawag dito, ng Indonesia. Kakaloka, parang walang pera, charot. Naubos ba? Charot. Anyway, so malayo syempre kung ikukumpara natin. At ako naman, ayun kasi yung naisip nilang paraan kung paano nila i-recognize, ipaparada yung kanilang reyna. Eh, Diyos ko naman, ibang-iba syempre sa Philippines. Kahit naman sa atin ay simpleng lang yung napanalunan natin. Talagang binobonggahan talaga ng mga organization or ng mga kung sino man ang gumagawa ng mga float o di ba? Kaya hindi mo masasabi na parang halos parehas, malayo. Kumbaga, pag kinumpara mo talaga, makikita mo yung diferensya. Pero syempre, nandoon ako na parang siguro wag na lang natin ikumpara. Kaya nga tayo naging powerhouse kasi masinop tayo sa mga bagay-bagay, di ba? So, yan. Kumbaga, parang matyaga tayo sa mga bagay-bagay at ginagawa talaga natin bongacious. Big deal ang lahat, o di ba? Kaya, iba talaga ang galing ng Pinoy. Di ba? Pang world class. Yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, kahapon nga, Diyos ko, pinagpiestahan sa social media. At hindi lang sa social media, at kahit sa mga balita, Sampan at MMD ng bugbog daw ng driver. Anong chika ko dito? Well, ang chika ko dyan, hindi ko kasi siya kung totoo. Kasi nga, una, hindi pa naman nagsasalita syempre yung kampo ni MMD para dito, di ba? Kumbaga parang mahirap na mahusgahan sila ng ganun-ganon. At saka ako, kahit ako, sa experience ko naman kay Sampan at saka kay MMD, hindi naman ako maniwala. Kumbaga parang, hindi ko nakikita na gano'n sila. Pero kung meron man, na ganito talaga ang nangyari, syempre, meron dahilan yan kung bakit ganyan. And then, plus, nandoon na sana hintayin na muna natin silang magsalita kung bakit ganon. Ang reaction ni Manong Driver. Ito naman si Manong Driver, hindi naman sa hinuhusgahan ko. Pero kasi syempre, naghahanap tayo ng mga, alam mo yon na parang makonvince talaga tayo doon sa sinasabi niya. Kasi syempre, celebrity itong mga to, public, figure itong mga to. Kumbaga parang, maniniwala ka ba ng ganun-ganun lang na parang, oy, itong mga to, bigla na lang ng bugbog? Diba? Na walang dahilan, or kung ano man yung dahilan nila ay siguro mabigat talaga, kaya siguro ganon. Pero, malayo pa rin paniwalaan, di ba? At saka sa mga kwento kasi ni Kuya, katulad ng January 17 daw, nangyari yung pambubugbog daw ni MMD. Paano mo naman masasabing January 17, samantalang nasa Iloilo ang lola mo? At nakita ko pa nga sa social media yung pag-alis niya, di ba? Ang bongga-bongga. Tapos plus, nandoon ako sa part na parang, hindi ko talaga naiintindihan. Kasi sabi ganun, tumalon daw siya sa 37th floor. Parang,
aba, kung tumalon ka, di bongga, di ba? Ang palad mo kasi nabuhay ka. But may mga ganon may mga ganong question ka. But siguro hayaan na lang natin to sa kanilang mga, tawag dito, attorney. Kung paano to aayusin at kung paano masisettle yung issue na to. Kasi parang feeling ko, medyo hindi natin alam talaga kung ano yung sitwasyon dyan. But good luck kay Sampan. Ako talaga magagaranti ko si Sampan, ang bait-bait neto. Grabe. Ilang beses ko to nakasama dito sa Bangkok. Iba talaga si Sampan. Mabait talaga si Sampan. But ewan ko ba't may mga ganyan. Ang katukayo kong si Sam. Diyos ko naman, nakasakay ko pa nga yan. Grabe, wala akong masabi kay Sam. Lagi niya akong iniisip, Mama Sam, gusto mo bang kumain? Mama Sam, ganito. Mama Sam, ganyan. So, lagi siya nag-aalala na parang okay ka lang ba? Yung mga ganun. Pagkatapos biglang may ganitong issue na maluloka ka na parang, saan ang galing to? Ganon! Nakakawindang. Anyway, so kung ano man ang pinagdadaanan nila ay sana ay lumabas yung katotohanan para syempre doon din kay Manong Driver, maprotektahan din niya syempre yung sarili niya, and then ayun din kay Sampan at saka kay MMD, di ba? So yon, so basta laban lang. And then ito ang sumunod na chika, ayan nga, Winwin Marquez, say no to Miss Grand All-Star for now. So hindi ko alam kung bakit, pero usap-usapan kasi na itong si Winwin Marquez ay magjo-join yata ulit dito sa Miss Universe Philippines. Bakit naman siya sasali dito sa Miss Grand All-Star? Pero syempre, ang question ng lahat ay ano nga ba ang ire-represent ni Winwin na lugar? Oo, di ba? Na probinsya. So yon, nalalawigan na ire-representa niya dito sa Miss Universe Philippines kasi dati siyang Muntinlupa. Ang sabi ko naman pwede naman Paranaque. But hindi natin alam kung ano nga ba, kung sasali nga ba siya sa Miss Universe Philippines. So, ayan yung hinihintay natin. And then, ayan. So, tinanong din siya kung sasali siya sa Miss Grand All-Stars, pero sabi naman niya hindi pa naman daw niya sinasarado ang pintuan sa pagsali sa mga beauty pageant. Maaaring yes, mas makita natin siya, but not now. Ayun ang sabi niya. So ako naman, excited ako kung ano nga ba ang next kay Winwin Marquez. Kasi tulad nga na sinabi ko, about Winwin, I think it's time na para sumali ulit sa Miss Universe Philippines kung sasali siya. Yung iba, sabing gano'n, ako, sana naman, iba naman. Ay, nako guys, ako, mapabago, mapaluma, okay lang ako. Kasi syempre, competition to, karapatan din ng mga returning candidates na magbalik talaga sa Miss Universe Philippines. Kung kaya nila gumastos, kung kaya nilang ilaban ang competition, at pwede din silang manalo sa ayaw at sa gusto natin. Kasi syempre, depende yan sa magiging execution nila, sa performance nila, sa overall na ipapakita nila sa competition ng Miss Universe Philippines. At kung papala rin sila, di ba? So, wala tayong magagawa doon. Hindi mo po pwede sabihin, ay, ayoko sa kanya. Ganon, hurado ka. Di ba? So, yun. So, naluloka nga ako kasi may nag-message sa akin. Ay, Mama Sam, ayoko kay ganito, kay ganyan, kay ganito, kay ganyan. Di fine. O tapos, kapag nanalo siya, anong magagawa mo? Wala naman, di ba? So, ang akin lang, syempre, looking forward tayo sa magiging next Miss Universe Philippines. Pero, nandoon ako sa part na parang kung sino ang papalarin, kung sino talaga ang magper-perform at deserve niyang manalo, siya ang mananalo. Mapabago man to o hindi. Di ba? So, yun. So, supportahan natin kung sino ang magiging next Miss Universe Philippines dyan. Kung si Winwin ang mananalo, wala kang magagawa kundi supportahan siya kasi siya talaga ang ilalaban ng Pilipinas. Kung ayaw mo naman, dilipat ka sa China. Charot! So, yun. So, basta good luck. Wish all the best kay Winwin at sa lahat ng mga candidates na magkukumpit sa Miss Universe Philippines for 2026. Yan. At saka syempre, higit sa lahat, sa atin lahat. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo
syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.